Hello guys! Welcome to my vlog again and again and again and again and again and again. So for today's video guys is nag-crave kami sa sinuglaw. Pero ito guys, hindi siya sinugba. Pinirito siya. Pero yung process guys, yung base sa pagkakaalam namin na process nito is pang sinuglaw. So tuturuan namin kayo guys kung paano yung way namin ng paggagawa nito. So, perfecto pang ulam, pang pulutan, at pang papak-papak lang sa mga family gathering. So, ito yung mga ingredient natin, guys. So, meron pa ako naiwan dito na atay from yung sa Bopis pa nung nakaraan. And meron ako ditong, bumili ako ng kasim. Liempo sana to kaso walang available. Kamatis, green na kamatis ang the best dito, guys. Isang buong pipino na tinanggalan na ng buto. Siling labuyo pala. At sibuyas. Siyempre hindi kompleto ang ating sinuglaw kung wala tayong kalamansi. So dito guys, nagmarinate lang ako dito ng atay. Parang mga 30 minutes ko lang itong minarinate, pati yung kasim. And then, ipiprito lang natin siya. So, minarinate ko lang to guys sa asin at sa paminta para lang magkaroon ng lasa. So, ang goal natin dito is magkaroon siya ng toasty or toasted parts din. At saka syempre, ipaluto nyo. Pero guys, meron ako napanood kasi na iba, pag gumagawa sila ng ganito, mas preferred nila sa atay yung half cook lang. Kami kasi dito, hindi kami mahilig sa mga ganon. Pero kung ganun yung way ninyo ng paggawa ng sinuglaw or ng ganitong way is okay lang naman. Kanya-kanyang trip yan. Gaya nga ng sabi ko sa mga previous video. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang trip yan. Pero iba kasi, ang gusto nila ganun lang, half cook lang. Kasi nga para ang gagawin is yung mismong suka na yung or yung kalamansi na yung magpapaluto. Parang kinilaw talaga na style. Pero kapag magluluto kayo ng ganito guys, and ayaw nyo ng medyo malasado pa siya or yung half cook lang, huwag nyo naman siya masyadong ibabad sa pagkakaprito kasi nga matigas to guys, titigas to yung atay kapag nakababad sa pagkakaprito. Dapat yung tama lang para nandun pa rin yung lambot niya, makakasabay pa rin siya doon sa mga ilalagay natin na karne at saka hindi mawawala yung lasa. Kasi guys, isa sa dahilan kung bakit hindi kumaga mapait yung atay na which is ayaw din ng iba kasi nga overcook na yung pagkakaluto. So pag ganito guys, iwasan ninyo na ma-overcook. So ito ay turo lang din sa akin ni mama. So wag ko daw ipapa-overcook, okay? Nasanay ako na gawin to pag yung dati kasi nagluluto kami ng liver steak. So, lagi niya sinasabi sa akin na dapat to tama na yung pagkakaluto kasi pag masobrahan siya, matigas na siya and at the same time medyo mapait siya. Actually dito, medyo kulang pa nga itong pagkaka-toasted niya for me. So, ang ginawa ko dito is parang tinusok-tusok ko yung pinaka-atay para lumabas yung dugo sa loob ng atay kasi nga medyo makapal itong pagkaka-slice ko. Pero okay lang din yung ganito kakapal guys pag magsisinuglaw kayo, pag inihaw or prito. Yun nga lang, kailangan talaga na ma-check nyo rin kung luto na yung loob sa mga gusto ng luto ang pagkakaluto. So sa mga Bisaya dyan, from Visayas and Mindanao, alam ko sa Visayas and Mindanao ito nag-originate yung ganitong luto or ganitong klaseng dish. Gusto ko lang sana linawin, kaya po namin hindi iniihaw kasi kaya nga sinuglaw kasi sinugba. So kaya namin siya hindi iniihaw kasi guys, para mabilis maluto. Kasi nga no mga time na to, pa around siguro mga 9 p.m. na no mga time na to kasi nakauwi ako nito mga 8 p.m. tapos naganap pa ako ng mabilihan ng karne. Medyo natagalan ako kasi liempo talaga hinahanap ko para balance yung taba at yung laman kasi wala na akong nakita, kasim na lang nakita ko kaya ito na lang yung binili ko. Kapag inihaw kasi namin to guys, medyo hassle siya para sa amin kasi nga matagal and at the same time magkukos siya ng maraming usok. So medyo hassle din kasi baka since nga meron tayong karne na merong taba, baka umusok-usok or worst umapoy, masunog, ganon. So kaya ganito na lang ginagawa namin. Actually masarap to guys kasi mas
Hindi nga lang siya smoky gaya nung usual na sinuglaw na natitikman ko dati. Pero ito kasi mas gusto namin yung ganitong version ng sinuglaw. So baka may magsabi sa comment section, hindi na yan sinuglaw kasi prito yung ginawa. So hindi ko kasi alam kung anong tawag dito. Pero sabi ko nga kanina, ito yung process namin ng paggawa nito. Sinuglaw yung process namin ng paggawa. So ito yung tinatawag namin dito, ganyan. So siguro naman, hindi lang naman kami yung gumagawa nito. Kaya pagbigyan nyo na guys. So dito guys, pagpasensyahan nyo na at kalahati lang ng kawali ang nakikita dito sa video kasi sinubukan ko na lahat ng aking makakaya pero yung tripod ko ayaw makisama. To, sinadya ko talaga na matagal siyang ibaligtad kasi nga para magkaroon siya ng toasty na vibes or para lumabas yung lasa niya pag ginawa na natin siyang kinilaw or sinuglaw. So, ito yung hinahanap kong toasted ng atay. So, ito guys, hindi pa siya matigas. Tama lang yung pagkakaprito dito ng ng atay. Ito yung toasted lang na hinahanap ko. So, kain muna tayo ng langka. Hindi yan kasama sa sinuglaw ha. Masarap yung langka na yan. Medyo matabang lang siya, pero may part na matamis siya. Nagustuhan ko yan. Tsaka na-miss ko rin kumain ng langka. So dito guys, fast forward tayo. So nahango ko na yung mga unang batch ng atay para mabilis-bilis tayo guys. Tapos dito, nilagay ko na dito yung mga naiwan na atay. So since paluto na yung isang atay tapos kakalagay ko lang din ng isasabay ko na itong kasim kasi para mabilis siyang maluto guys. So itong kasim na to guys, hindi ko na to hiniwa-hiwa kasi medyo tinamad na ako tsaka gumagabi na kasi nung mga time na yan. So ginawa ko, pinirito ko siya ng buo. So medyo makapal nga lang yung slice ng kasim na meron ako dito. Ang ginawa ko nito nung mga huli is kinat ko na lang siya gamit ng gunting habang napiprito dyan para maluto yung loob. Kasi kung hindi ko siya gagawin guys, sunog yung labas. Hindi naman sunog, toasted yung labas. Medyo mamula-mula pa yung sa loob. So, hindi yan maganda for us. So, dito guys, nahiwa-hiwa ko na yung mga karne na pinirito natin kanina. So, hiniwa ko lang siya ng mga bite size lang. So, kung medyo maliliit-liit or gusto niyo na maliliit-liit, pwede niyo pa yan i-slice ng kalahati pa sa laki nito. Pero ito, since 4 lang naman kami kakain, ganito pwede na. And then, isusunod ko lang dito yung kalamansi para mag-blend na doon sa lasa or sa mga karne natin. And then, maglalagay na rin ako dito ng siling labuyo. So, dito guys, medyo naanghangan kami ng very light lang naman. Pero kung gusto nyo nang hindi maanghang, pwede naman paminta lang. Damihan nyo na lang yung paminta. Or yung powdered na paminta, pwede na rin yun. So, naglagay din ako dito ng konting asin. Konting asin lang nilagay ko dito para kasi maglalagay tayo ng toyo mamaya. So, baka umalat ng husto and paminta. So, dito guys, medyo dinami-damihan ko lang yung paminta natin kasi nagdadagdag din yan ng anghang. And then, naglagay din ako dito ng 2 buong sibuyas. So, dito guys, depende sa inyo kung gaano karami. And then, dito guys, green na kamatis, 3 peraso. At 1 buong pipino. So, dito hindi ko na binalatan yung pipino guys. Kasi nagbibigay siya ng crunchy na texture doon sa ating sinuglaw. Bukod doon sa nabibigay na texture ng karne. So, dito guys, yung iba naglalagay daw ng, based sa research, naglalagay daw sila ng hilaw na mangga. So, kung meron kayo hilaw na mangga, pwede nyo naman lagyan. And then, naglagay lang ako dito ng konting toyo lang, pampakulay. Kasi nga, medyo maalat na to gawa nga nang naglagay tayo ng asin. And then, imekos-mekos na natin yan insan. So, dito guys, pag nahalo nyo na, nag-well blend na lahat, pwede nyo na siyang tikman from time to time kung ano yung lasa. And kung hindi man, for example, kulang sa asim, kulang sa asin, pwede nyo i-adjust. Pwede kayo mag-add ng suka kung wala na kayong kalamansi. So, dito sa akin, parang kung hindi ako nagkakamali, nag-add lang ako dito ng suka kasi medyo nakulangan ako sa asin. Yung alat naman, okay na din. Okay na siya sa akin. Pero kung gusto nyo ng maasim-asim, I mean, mas lamang yung asim sa alat,
pwede nyo naman dagdagan pa ng suka or ng kalamansi. So, pwede rin yun. Pwede rin kayo maglagay dito ng lemon kung halimbawa walang kalamansi sa inyo, tapos meron lang kayong lemon, pwede naman yung lemon, guys. So, dito guys, tikman nyo lang yung lasa. So, para ma-adjust ninyo. So, gaya nga sabi ko kanina, for me, medyo maasim or kulang sa asim to. Kaya ang ginawa ko is naglagay ako ng suka, ng konti lang naman. Yung magkakaroon lang siya ng konting asim kasi medyo umalat nga siya gawa ng naglagay tayo ng toyo at ng asin. Pero hindi naman siya sobrang alat. Sakto lang yung lasa nito guys. Kulang lang siya sa asim. So, suka ang the best talaga dito para mahabol agad yung asin. So, okay na yung ating sinuglaw, guys. So, guys, sobrang sarap nito i-partner sa kanin or iulam sa kanin, papakin, or gawing pulutan, gaya nga ng sinasabi ko. Kain na tayo, guys! And sana may natutunan kayo at natakam kayo dito sa aking video. So, guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe po. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga supporters, sa ating mga subscribers. Meron na po tayong, as of the moment, meron na tayong 43 subscribers. Guys, malaking tulong to for me kasi nag-start ako from 0. And ngayon, nasa 43 na kayong lahat. Sana dumami pa kayo ng dumami. And soon, guys, marami pa tayong lulutuin ng mga first time na putahe. And soon, kapag na-monetize na tayo guys, huwag kayong mag-alala sa aking mga subscribers. Mamimigay tayo or mamamahagi tayo ng blessing sa inyo. Yan lang guys. Again, maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga nagko-comment. Malaking tulong yan sa akin guys. Guys, tulungan nyo naman ako maka-reach ng 500 subscribers and sa mga keep on watching lang talaga sa mga videos ko guys. Yun lang guys. Bye guys!